Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Galit si Attorney Roy Aguanzon. Ito, basahin ko ha. Hindi napigilan ni former COA and COMELEC Commissioner Attorney Roy Aguanzon ang kanyang galit kay Marcos Jr. matapos itong ibida bilang hero sa issue ng mga ghost flood control projects. Siya daw nakadiskubre. Ito, pakinggan natin ang galit na Rowena Aguanzon. Ang problema, siya na masusot po. Kaya na, para naman ako ginutos sa sarili kong Manila. Ay, totoo naman, di ba? Oo. Ibig ko sabihin, si Marcos na ang hero ngayon? Ano ikaw ang problema namin eh? Sign ka ng sign ng budget ng tongin kong pinsan mo? Tapos sasabihin mo, ako ang hero? Kasi ako ang nag-discover ng mga flood control? Hindi! Tao ang nakadiscover ng mga flood control! Lumabas lang si Marcos ng maaga kasi sinabihan na siya na pag hindi ikaw lumabas against this ghost projects, ipupulgar ka na ng mga tao, magsisimula ng mga rally. Bakit? Bakit siyang hero? Ang tao ang hero! Wow! Ayaw nila kay Sara. Stop election! Gawa ng problema, siya Isa pa. ang masusot po. Kaya na, para naman ako ginutos sa sarili kong Manila. Ay, totoo naman, di ba? Oo. Ibig ko sabihin, si Marcos na ang hero ngayon? Ano ikaw ang problema namin eh? Sign ka ng sign ng budget ng tongin kong pinsan mo? Tapos sasabihin mo, ako ang hero? Kasi ako ang nag-discover ng mga flood control? Hindi! Tao ang nakadiscover ng mga flood control! Lumabas lang si Marcos ng maaga kasi sinabihan na siya na pag hindi ikaw lumabas against this ghost projects, ipupulgar ka na ng mga tao, magsisimula ng mga rally. Bakit? Bakit siyang hero? Ang tao ang hero! Yes! Wow! Ayaw nila kay Sara. Stop election! Ay, nako. Ito hindi ko narinig o wala akong nakitang post na binibida. Si Pangulo pa mismo ang nagbida o ibang taong nagbida. But knowing Attorney Aguanzon, hindi siya magre-react ng ganyan nga napa-PI na siya eh. Ikaw ang hero, ikaw ang dahilan. Correct. Last year, hindi niya ito kan. Talagang booking na booking siya. Believe na believe siya sa flood control. Bakit ibinida niya last year? Na grabing palakpak ang kanyang mga alipores. Bidang-bida siya sa flood control eh. Tapos, ito, few months ago, pag-uwi niya galing Amerika, naabutan niya yung grabing baha na naman. Sabi niya, new normal na yan. Tanggapin nyo na, wala na tayong magagawa. Ganon siya. Ang mga flood control projects nandyan, na-overwhelm lang. Dahil sa climate change, ganon siya nung una. Kaya lang, nung natalo sila sa eleksyon nung Mayo, okay? Doon na siya natauhan na, bakit kami natalo? Lalo na sa men and women in uniform, yung absentee voting. Tumi, kung ako ang presidente, talagang mangungurog. Mangangatog ng tuhod ko. Kasi ako ang commander-in-chief, ang aking mga sundalo at pulis, hindi naniniwala sa akin. Wala silang, talo ang aking mga kandidato. Ang panalo, kandidato ng kalaban ko, delikado. Yun. Inamin niya sa kanyang sona na, the people have spoken. We have not delivered. We need to deliver more. Inamin niya. So, palpak ang kanyang mga flood control projects. Tapos siya pa ngayon ang bida na siya ang nakadiscover. No way. Nung
2025 na bago permahan yung budget na yan, si Congressman Ungab, back up by then Tatay Digong, wala pa siya sa Netherlands, back up by Attorney Rodriguez, yun ang simula sa pagdiskubre. Huwag niyong paikutin ang taong bayan. Kaya nga may nagsampa ng kaso sa Supreme Court. Na hanggang ngayon, natabunan na illegal o unconstitutional yung budget na pinirmahan ng Pangulo. In the first place, pinirmahan niya. Tapos, siya pa ngayon ang bida. Oh, I don't know kung narinig niya yung pahayag ni ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Tama yung sabi ng ex-justice. May pananagutan ng Pangulo. He is liable dahil yung budget insertion ng 2025, 450 billion. Budget insertion niya, pork barrel yun. Declared unconstitutional by the Supreme Court. 29 billion lang ang bineto niya, yung 421 inaprubahan niya. Eh di, dawit siya doon. Pinirmahan niya eh. Tapos siya pa ngayon ang hero. Ay, lokohin niyo ang inyong lelang. Salamat po, Attorney Guanzon. Bakit hindi kami naniwala sa iyo noon na hindi magandang leader itong Marcos Jr.? Sana, tuluyan na lang sana siyang na-disqualify noon para wala tayong problema ngayon. Okay, magbasa lang po sa mga comments ha. Okay. Linda Seiko, he is the best. Relax ka lang, madam, baka ma-stroke ka. Mylen Fernandez, yes, totoo yan, Ma'am Guanzon. Eva Villegas, yes, totoo yan, Marcos resign para umunlad Pilipinas. Pone Osin Dinario, hero sa pangungurakot ang Marcos. Jen Cobrado, linyahan ang mga mink, yellow, red. Tikang Fernandez, Marcos resign. Tama si Guanzon, Marcos resign. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong ito sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Yan ni Junior, so mag-abono siya karon. Muna ni ang itsura siyang kaping nga 2 ka bulan oh. Wala na kabulan. 2 siya ka bulan. Wala anay mga sanga. Upat unom na ka sanga ba? Unom na. Tulo na siya ka bangag. Bangag. 2 ka kutsara nga abono, urea og complete. Okay. Tabunan para nga musuyip gid ang kape. Nakabulan. Mga tambok kaayong sidling. Karon naman sa pag-abono naga-spray na pod. Salamat sa nagsuporta sa pagpananam na mo og kape nga
hinungdan maka-eskwela na gyud mi sa amo ang mga anak. Mm. Ya, salamat po sa Ginoo. Salamat kaayo.